Ano-ano ang mga puwedeng gawin or mga best side hustles during the tambay moments natin? Hindi lang po ito para sa mga literal na tambay, pero kayo din po yung pakay ko. Para din po sa mga nagtatrabaho during rest days nyo, tambay moments natin 'yan. So, puwede nating hanapan ng side hustle 'yan. Kahit sa mga estudyante, 'pag walang klase, weekends or tapos na yung klase, naghahanap tayo ng mga puwedeng pagkakitaan or side hustle. Kaya samahan niyo ako dito. Tambay muna kayo. Pag-usapan natin ang mga best side hustle na pwede natin gawin during the tambay moments natin. Magandang araw sa inyo dyan. Ako po pala si Jan. Mga ilang taon na rin naging tambay habang nagnenegosyo at gumagawa ng mga hanap buhay. Pero bago tayo mapunta sa ating pakay, kwento ko lang po sa inyo anong mga nangyari sa akin dito sa Etivac or Cavite. Opo, andito po ako sa Cavite pero tubong Davao po talaga ako, Davao City. Bisayang Dako. So, andito tayo ngayon, dito tayo na lockdown, dito tayo during pandemic. So, tumatagalig na tayo ngayon. Anyways, during pandemic, naumpisa namin yung food business namin. Talagang yun yung bumuhay sa amin at pinagkakitaan namin. Problema, may mga times talaga na kulang, hindi sapat kasi pag negosyo, 'di ba, alam naman natin may mga ups and downs. So, naghahanap ako ng mga iilang pwedeng pagkakitaan. Minsan may nakita namin sa post, may naghahanap ng ng driver. So, parang napaisip na rin ako, pwede kong gawin 'yon, maging on-call driver. May problema na naman. Taga Davao ako hindi ko kabisado yung Cavite or Metro Manila. So, medyo mahirap. Pero talagang pinagtripan ko na lang din. May Google Maps naman din, tsaka Waze, di ba? So, which is malaking tulong din during sa pagdadrive ko or pagiging on-call driver ko. So, yun, nakadagdag. Hanggang ngayon nga, um, nagpapa-on-call driver pa rin po ako. At saka isa din sa dahilan kaya tinanggap ko na rin or pinagtripan ko yung pagiging on-call driver is dun sa problema ko na hindi ko kabisado yung lugar kasi bago ako dito. Para na rin makabisado ko. Ganun nga yung nangyari, di ba? Alam mo naman tayo, Laagan, Latagaw, kahit saan pumupunta. So, ngayon, naging kabisado, hindi naman masyado, pero at least, komportable na akong bumiyahe, no? Kahit saan man dito sa Cavite or Metro Manila. At the same time, kasama ka sa mga laag or pasyal nila, di ba? So, kumbaga, nagkakapera ka na, nag enjoy ka pa kasama sa mga pasyal nila. At the same time, natututo ka rin kasi nagiging sweeto ka na or kabisado mo na yung mga lugar or mga daan dito sa kung saan bago ka. Kaya ngayon, pag-usapan natin, no? May marami pang pwedeng gawing side hustles. Kaya ngayon, pag-usapan natin mga ilang paraan or paano gawin yung mga side hustles sa mga tambay moments natin. Isa sa mga posible o pwede natin gawing side hustle during the tambay moments natin ay ang mga talents and skills na meron ka. Pwede mo yung gawing side hustle or pagkakitaan. For example, tulad ng nakwento ko sa inyo kanina, pagdadrive, isa yun sa mga alam ko na. So, naging side hustle ko na rin. Arts, no? Kung nagpipinta ka, magpinta ka, benta mo, side hustle na rin yun. Or yung, for example, basketball, marunong ka, magaling ka sa basketball, pwede kang magturo or maging coach. Parang ganun. So, kung anong merong talent and skills ka, pwede mo gawing side hustle. Lalo na pag ginalingan mo or tinututukan mo yung mga talents and skills na meron ka. Kumbaga, aside sa hindi ka na mahihiyang ibigay yung serbisyo mo sa kanila, ay may mga times din na sila na mismo or tao yung makikiusap sa iyo para gawin or maibigay mo yung talents or skills or may share mo sa kanila na posibleng may presyo. Isa pang side hustle na pwede natin gawin during the tambay moments natin ay ang pagbebenta. Yes, magbenta ka. Matuto kang magbenta. Bakit? Kahit kung magtatrabaho ka or a-apply ka, bebenta mo rin naman sarili mo sa kanila. 'Di ba? Iko-convince mo sila para kunin ka. Kaya magbenta ka na. No? May mga produkto, may mga ilang produkto, yung mga kaibigan natin, yung mga kapitbahay natin na pwede natin ibenta o pagkakitaan. Isa sa mga magandang maibibigay nito sa atin, no?
lalo na sa mga tambay, literal dyan, no? Kaysa sa magtrabaho, baka nga mas malaki pa yung kita mo or pera mo sa pagtitinda kaysa sa mga minimum na sahod ng mga tropang empleyado. So yun yung mga ilang side hustles na pwede nating gawin during sa tambay moments natin. Kahit sino pwedeng gumawa nun, di ba? Pili ka lang kung ano pa. Actually, marami pa yan. No? Marami pang pwedeng gawing side hustles na habang nakatambay tayo for the meantime or kung pang matagalan man yan, no? Meron tayong magagawa na kapakipakinabang. Comment down below kung may mga suggestions pa kayo or mga pwede natin gawin na side hustle during the tambay moments natin. Ako, naniniwala ako na ang pagiging tambay or pansamantala man or napatagal ka na dyan, ay magiging kapakipakinabang basta gamitin lang natin yung oras natin ng maayos. Ang kalaban lang naman natin dito is posible yung pag-aaksaya natin sa mga panahong yan. Pero pag nagamit natin ng maayos, abay, ang laking tulong din yan sa atin. Kaya samahan niyo po ako sa tambay natin dito. Siya nga pala, may group tayo. Yung kapakipakinabang na tambay group. KPT group. No? Pwede niyo pong i-follow ay pwede po kayong mag-join and share your thoughts sa grupong yun, sa group na yun. Pwede po kayong mag-post or mag-share ng mga videos na kapakipakinabang para makatulong sa mga kapaki natin na mga kasama dyan sa group na yan. Siya pala, yung food business na pinagkakabisihan namin dito sa General Trias Cavite. Please follow, like, and share. Now, for food bundles and party trays, lalo na ngayong Pasko, just PM our page and just place your orders. We love to cook the food you love. And sana'y okay kayo dyan. Ako nga po pala si Jan. Sana'y may natutunan. Tagang salamat.